Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Reggie. Taong 2001. Probinsya ng Aklan. Ano ang gagawin mo kung ang babaeng pinili mong mahalin ay siyang magdadala sa iyo sa panganib? Handa ka bang talikuran siya o sundin ang nais kahit pa ang kapalit ay iyong kalayaan? Anak, huwag kang masyadong lalayo sa amin ng papa mo ha, at baka may kumuha sa'yo. Bili ni Nanay Beth sa anak. Namasyalang pamilya sa isang parke at bantay sarado nila ang nag-iisang anak. Nang mga panahong yun, 5 taong gulang pa lamang si Reggie. Opo, Nay. Alam ko po. Bakit ba napakahigpit niyo sa akin ni tatay? Tanong ng bata. Kasi anak, minsan ka nang muntik mawala sa amin ng nanay mo dahil may isang babae na gustong gusto ka at balak ka pa sanang ilayo sa amin. Tugon ni Tatay Roy. Napatango na lamang ang bata kahit hindi nito maintindihan ang sinabi ng ama. Hinawakan ni Nanay Beth ang anak sa kamay at inaliw ito. Habang naglalaro sa parke, itinuro ni Benji ang isang nagtitinda ng sorbetes. Kagad itong nagpabili na sinunod naman ng ina. Iniwan na muna ni Nanay Beth ang anak sa asawa ngunit bigla namang may tumawag sa cellphone ni Tatay Roy. Ilang sandali nakaupo sa tabi ng ama si Reggie. Napansin nito ang isang magandang babae. Tinawag siya at kagad namang lumapit ang bata. Ilang sandali ang lumipas. Napagtanto ni Tatay Roy na wala ang anak sa kanyang tabi. Kinabahan ito at hindi nakita si Reggie. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Iyak nang iyak si Nanay Beth at inaway ang asawa habang sila'y papauwi. Ngunit nang makarating sa tahanan, naroon na si Reggie at mahimbing nang natutulog sa sala. Anak, saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap ng tatay mo. Nag-aalala kami sa'yo tsaka paano ka nakauwi dito sa bahay? Tanong ni Nanay Beth. Papungas-pungas naman ang mata ni Reggie at kagad naupo. Kanina pa po ako dito sa bahay na eh. Hinatid po ako ni ating maganda. Tapos sakala namin nandito na kayo sa bahay. Kaya naman sabi ko, dito na niya ako ihatid. Ipinasyal niya nga po ako sa kaharian nila eh. Tapos sobrang ganda po niya. Isa pa po, binigay niya sa akin tong maliit na bato. Ginto raw po ang tawag dyan. Para daw po gumaan yung buhay natin. Nabanggit ko po kasi sa kanya na nahihirapan kayo ni tatay eh. Naawa na po ako sa inyo. Kaya naman sabi niya, gamitin daw po natin sa tama yung pinagkaloob niyang to. Tugon ni Reggie. Hindi makapaniwala ang mag-asawa nang iabot sa kanila ng bata ang isang maliit na ginto. Kagad namang yung tinabi ni Tatay Roy. Kinabukasan, dinala niya ito sa bentahan. Laking gulat ng lalaki dahil napakalaking halaga ng gintong yun. Sapat na upang baguhin ang kanilang mahirap na buhay. Gayunpaman, naisip ni Nanay Beth na baka may kapalit ang gintong pinagkaloob sa kanila. Kaya naman minabuti nitong kausapin ang anak at ipabalik ang ginto sa babaeng sinasabi. Ibalik mo na anak sa kanya ang gintong ito. Dahil napakalaking halaga. Hindi natin alam baka may kapalit ang bagay na yon. Sapat ang halaga niyan para baguhin yung buhay natin. Pero hindi din natin alam kung ano nga ba ang intensyon ng babaeng yun sa pagbigay ng ginto sa'yo. Wika ni Nanay Beth. Napakamot sa ulo si Reggie at kagad sinagot ang sinabi ng ina. Pero Nay, binigay na sa atin yung gintong yan eh. Hindi ko na po maaari pang ibalik yan sa kanya. Lalo pat matagal daw po siya bago bumalik.
Gamitin na lang po natin sa tama para po... Hindi na naituloy pa ni Reggie ang sasabihin dahil ang ama na ang sumagot. Ipinagkaloob naman ito sa ating anak. At sigurado kung hindi yan ikakapahamak ni Reggie, basta gagamitin natin sa tama, mahal. Wika ni Tatay Roy. Hindi naman umalma pa si Nanay Beth. Hinayaan na ang asawang magpasya. Ganun pa man hindi naging panatag ang kalooban ni Nanay Beth dahil hindi niya alam kung sino nga ba ang sinasabing babae ng anak. Lalo pat ito lamang ang nakakita. Kagaya ng pasya ni Tatay Roy, ibinenta nito ang ginto. Nagtayo ng negosyo ang mag-asawa at laking pasasalamat nila dahil naging malago yun upang magamit sa tama ang pinagkaloob sa kanila ng babaeng sinasabi ng anak. Ibinigay nila sa mga nangangailangan ang ibang pera na kanilang nakuha sa pagbenta ng ginto. Maraming natulungan ang mag-asawa. At nang lumago ang negosyo, hindi nila nakalimutan na magpasalamat sa Diyos at namahagi sa mga taong kapuspalad. Sa paglipas ng panahon, nagbinata si Reggie at maraming namangha sa angking kawagwapuhan ng binata. Maraming kababaihan ang nahumaling kay Reggie. Halos lahat handang gawin ng kanilang makakaya upang makuha ang pag-ibig ng binata. Ngunit walang nakakuha ng puso ni Reggie. Dahil tinuon nito ang sarili sa pag-aaral sa kagustuhang maibalik ang pagod ng mga magulang. Ngunit bukod doon, may isa pang dahilan si Reggie kung bakit hindi ito tumitingin sa mga kababaihan. Yon ang kadahilan ng hinihintay pa rin ng binata ang pagbabalik ng magandang babaeng nagbigay sa kanya ng ginto na nakapagpabago ng kanilang buhay. Ipininta pa ni Reggie ang mukha ng dalaga upang hindi niya makalimutan ang itsura. Hoy Reggie, bakit hindi mo pinapansin si Ariana? Alam mo namang may gusto sa'yo ang kaibigan ko, pero parang deadma lang naman sa'yo ah. Wika ni Almira. Kaklase ni Reggie. Napabuntong hininga ang binata at napailing na lamang. Ilang beses ko na bang sinabi sa inyo, ayoko pa nga magnobya. Nakatuon lang yung atensyon ko sa pag-aaral. At sana ganun din kayo ha. Napapagod na yung mga magulang natin sa pagtatrabaho para lang makapagtapos tayo. Tugon ni Reggie. Kagad namang sumingit sa usapan ang matalik na kaibigan ni Reggie. Bilib din ako sa iyo pare, no? Napakaraming magagandang babae ang nagkakandara pa sa iyo. Pero wala ka pa rin pakialam at para bang hindi ka tinatabla ng angking nilang karisma? Ganyang ba kapag gwapo pare? Sabat ni Gio. Binatuka ni Reggie ang kaibigan at natawa na lamang sa sinabi nito. Alam nyo, puro kasi kayo kalokohan eh. Gayahin nyo ako. Itinuon ko sa pag-aaral. Kaya maganda yung nakukuha kong marka. Para pagdating natin sa kolehiyo, makakapasok tayo sa magagandang universidad na gusto natin. Wika ni Reggie. Natahimik ang dalawa sa sinabi ng binata at sakto naman ang pagdaan ni Ariana. O ayan na, pinarayang katuloy ni Ariana. Ano bang mali kung magkaroon ka ng kasintahan? Pwede naman yun, di ba? Muling wika ni Almira. Distraction lang yan sa atin. Kaya hindi dapat pinagsasabay. Isipin nyo na lang ang hirap ng mga magulang natin. Yun ang gawin nyo inspirasyon. Tugon ni Reggie. Di ba, mayaman naman ang pamilya mo. Nagmamay-ari ng malaking kumpanya ang papa mo. At may kay na naman ang mama mo. Anong inaalala mo kung tutuusin? Maganda na ang buhay na naghihintay sa'yo. Mag-aral ka man o hindi. Tanong ni Gio. Napailing na lang si Reggie sa sinabi ng kaibigan at kagad itong sinagot. Hindi dapat ganun mag-isip, Gio. Hindi sa lahat ng oras papabor sa atin ang tadhana. Iniisip ko lang kung ano ang nararapat gawin. Paano kung hindi ako mag-aral? Tapos bigla na lang malugi yung negosyo ng mga magulang ko. Sinong tutulong sa amin? Di wala.
Kami lang din ang gagawa ng paraan para makabangon muli. Tugon ni Reggie. Masyado ka lang mag-isip, Reggie. Pinangungunahan mo kagad kahit na hindi pa nangyayari. Wika ni Almira. Kesa naman magsisi sa huli. Ano bang mas maganda? Nangunguna pero handa o walang gagawin at aantay ng mangyayari? Tanong ng binata. Matapos sabihin ang mga katagang yun, iniwan ito ang mga kaibigan at napaisip ang dalawa sa sinabi ng binata. Umuwi na ng tahanan si Reggie ang ginawa ang mga takdang aralin. O anak, malapit na ang kaarawan mo. Ano gusto mong gawin? Maghahanda ba tayo o mamamasyal na lang katulad ng dati? Tanong ni Nanay Beth. Napabuntong hininga si Reggie at naalala na naman ang babaeng nagbigay sa kanya ng ginto. Pwede po ba, Nay, na mamasyal na lang tayo sa parke? Kung saan palagi niyo akong pinapasyal ni Tatay? Doon po tayo magdiwang ng kaarawan ko. Mamigay po tayo ng mga pagkain sa mga namamasyal. Tugon ni Reggie. Oo naman anak. Sasabihin ko kagad sa papa mo na makapamili na kami. Wika ni Nanay Beth. Nang mga oras na yon, umaasa si Reggie na makitang muli ang babae upang makapagpasalamat siya. Nang sumapit ang araw ng kaarawan ni Reggie, nagpunta ang pamilya sa parke. Habang namimigay ang magulang ng binata ng mga pagkain, kagad itong nagpunta sa dinaanan nila noon ng babae ngunit wala itong ibang nakita kundi malaking puno. Ay, kailan kaya ulit kita makikita? Para naman makapagpasalamat ako sa iyo ng personal. Wika ni Reggie habang nakatingin sa malaking puno. Tahimik lamang ito habang nakatitig. Napabalik ito sa wisyo nang tawagin siya ng mga magulang. O anong ginagawa mo dyan, anak? Nakatulala ka kanina pa. Tanong ni Tatay Roy. Wala ho, Tay. Nagpapahangin lang po ako. Ang lamig kasi sa parting to tsaka napakaganda ng mga bulaklak eh. Tugon ni Reggie. Ganun ba? Tara na, anak. Kakain na tayo. Lalamig na yung mga pagkain, ho. Pag-aya ni Tatay Roy. Sumunod naman si Reggie at kagad na kumain ang pamilya. Nagpasalamat pa ang mga tao sa pamilya dahil sa bigay na pagkain. Matapos ang araw na yon, isinantabi na muna ni Reggie ang pag-iisip sa babae at tinuon ang isipan sa darating nilang pagsusulit. Nakapasa naman ang binata at labis ang tuwa nito. Dahil sapat ang markang nakuha upang makapasok sa universidad na nais niya. Nang makapagtapos ng high school si Reggie, labis na tuwa ang naramdaman niya hanggang sa tumungtong na ito sa kolehiyo. Dito niya nakilala si Meredith, ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Ikalawang semestre na nila Reggie sa kolehiyo ng mga panahong yun. Nagkaroon ng proyekto ang batch ng pagtatanim sa gubat. Kaya naman nagpunta sa malapit na gubat ang mga ito at nagtanim. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan nating gawin to. Wala naman to sa kukunin nating trabaho eh. Wika ni Almira. Kaya nga napapagod lang ako. Buti sana kung magtatanim tayo sa ospital. Tugon ni Gio. Natawa naman si Reggie sa itsura ng dalawang kaibigan na pagod na pagod. Ayan, kanina tuwang-tuwa kayo at nagyayabangan pa tapos ngayon, puro na kayo reklamo Wika ni Reggie. Ay sus, ayan na naman siya. Akala mo namang kinagwapo mo yung putik sa mukha mo. Wika ni Almira. Kagad namang napatingin sa salamin si Reggie at napagtanto na kagaya ng dalawang kaibigan.
Madungis na din siya. Nag-asaran pa ang mga ito ngunit natigilan si Reggie nang makita ang isang dalaga. Kagaya ng babaeng nabigay sa kanya noon ng ginto. Kamukhang kamukha niya ito. Uy pare, kanina ka pa nakatitig dyan ah. Baka matunaw si Ariana. Wika ni Gio. Anong Ariana? Hindi ako nakatingin sa kanya no? Doon ako nakatingin sa isang babae. Tugon ni Reggie. Napakunot ang noo ng dalawa sa sinabi ng binata at tinawanan lamang ito. Gutom lang yan, no? Tara na, kumain na tayo na makapaglinis na. Wika ni Almira. Napatitig naman sa dalaga si Reggie at hindi maalis ang tingin. Lalo na nang kawayan siya nito at ngitian. Para bang natunaw si Reggie sa titig ng dalaga lalo na nang lapitan siya nito. Magandang araw. Kanina pa kita napapansing nakatitig sa akin ah. Nga pala, ako nga pala si Meredith. Wika ni Meredith. Napansin mo pala. Teka, ngayon lang kita nakita eh. Bago ka lang ba dito? Tugon ni Reggie. Matagal na. Hindi mo lang siguro ko napapansin. Palagi nga kitang nakikita eh. Tugon ni Meredith. Napakamot sa ulo si Reggie at tila nahiya. Pasensya ka na nga pala. Nakatuon kasi yung atensyon ko sa pag-aaral. Kaya siguro hindi kita napapansin. Wika ni Reggie. Natawa naman ang dalaga sa naging sagot sa kanya ng binata. Ganun ka pala kaabala para hindi mo ako mapansin. Pero ayos lang. Ang mahalaga, nagkakilala na tayo. Wika ni Meredith. Napansin naman nila Almira na tumatawa ang kaibigan. Teka Reggie, sino ba yung kausap mo? Parang kilig na kilig ka. Wika ni Almira. Oo nga no. Parang kilig na kilig nga yung kaibigan ko. Tara, lapitan na natin. Tugon ni Gio. Kagad naman nilang nilapitan ang kaibigan at tinawag. Kaya naman napalingon sa kanila si Reggie. Hoy, kanina ka pa namin napapansin. Tuwang-tuwa at parang kinikilig ka. Sino bang kausap mo? Tanong ni Almira. Di si Mary. Naku sayang, di nyo siya nakilala, umalis na pala. Naya siguro nang lumapit kayo. Tugon ni Reggie. Napakunot ang noo ng dalawa at nagtataka sa sinabi ng kaibigan. Pare, kanina pa kami nakatingin sa'yo pero wala kang kasama dito. Panay ka lang tawa na parang kinikilig. Wika ni Gio. Nagtaka naman si Reggie sa sinabi ng mga kaibigan. Hindi nito maunawaan ang kanilang sinasabi. Teka, ano bang sinasabi nyo? Kausap ko lang si Meredith kanina eh. Umalis na nga lang baka nahiya sa inyo. Muling wika ni Reggie. Hindi na lamang nagsalita pa ang dalawa at naghibit-balikat na lamang. Simula ng araw na yon, naging madalang na ang pagsama ni Reggie kila Gio dahil palagi nitong sinasabi na kasama niya si Meredith kahit hindi naman ito nakikita ng dalawa. Alam mo, nagtataka na talaga ako dyan kay Reggie. Palagi niyang bukong bibig si Meredith kuno. Pero wala namang ganong pangalan sa batch natin eh. Tapos sa tuwing ipapakilala siya sa atin ni Reggie, palagi namang nawawala. Wika ni Gio. Kaya nga eh. Tignan mo, mag-isa na naman siyang tumatawa. Baka naman may nakikita siyang hindi natin nakikita. Tugon ni Almira.
Muli nilang nakita ang kaibigan na mag-isang tumatawa sa ilalim ng punong mangga. Mas mabuti siguro kung kausapin na natin si Reggie. Baka naman bumuo siya ng tao sa isipan niya eh. Wika ni Gio. Sa tingin mo makikinig yan sa atin? Kausapin kaya natin ang magulang niya. Mas mabuti siguro kung ipapaalam natin sa kanila ang nangyayari. Nababahala na ako eh. Tugon ni Almira. Nagpa siya ang dalawang sumama sa bahay ni Reggie pagkatapos ng klase. Kinausap nila ito sa harapan ng mga magulang. Tita, may problema po ba si Reggie? Madalas niya po kasi sa aming nakikwento si Meredith na nakikita daw niya. Pero ni minsan, di naman namin yun nakilala. Madalas namin siyang makitang mag-isang tumatawa eh. Wika ni Gio. Narinig naman ni Reggie ang sinabi ng kaibigan. Totoo nga si Meredith. Bakit ayaw niyo bang maniwala? At isa pa, mabait siya at baka nahihiya lang talaga sa inyo. Tugon ni Reggie. Pero Reggie, walang Meredith na pangalan sa batch natin. Baka namang gawa-gawa mo lang yan. Wika ni Almira. Ibig mo bang sabihin nababaliw na ako? Alam niyo, wag nga kayong gumawa ng kwento. Totoo si Meredith. Papatunayan ko yun sa inyo. Wika ni Reggie. Matapos sabihin ang mga katagang yun, pumasok na ito sa kanyang silid. Simula ng araw na yon, hindi na nito kinausap ang dalawa. Palagi nitong sinasabi na abala siya sa pagkumbinsi kay Meredith upang pumayag itong makilala ang mga kaibigan. Hindi na lamang ginulupa ng dalawa ang binata. Ngunit labis silang nag-aalala sa kaibigan. Lalo pat hindi lamang sila ang nakakapuna sa kakaibang kinikilos nito, kundi halos lahat ng nakapaligid sa kanya ay naguguluhan na. Napapansin ang kakaiba nitong kinikilos. Hanggang sa isang araw, lumapit ang mga magulang ni Reggie kila Gio. Nag-aalala na kami sa anak namin. Umuwi siya sa bahay kahapon. Kasama niya daw si Meredith at ipapakilala sa amin. Pero hindi naman namin to nakita. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Wika ni Tatay Roy. Ang naalala ko lang po, Mang Roy, nagsimula lang yun na magpunta kami sa gubat. Doon niya nakilala si Meredith eh. Hindi po kaya naengkanto ang kaibigan ko? Posible po ba yun? Tugon ni Gio. Nabanggit sa amin noon ni Reggie ang tungkol sa magandang babae na bigay sa kanya ng ginto. Sinabi niya sa amin na kamukha ito ni Meredith. Hindi kaya, iisa lang silang dalawa. Sabat ni Nanay Beth. Natahimik ang mga ito. Bigla na lamang dumating si Reggie. Matapos ang pag-uusap na yon, binantayan ng dalawa ang kaibigan. Hanggang sa nagkaroon ng yayaan ang mga estudyante. Nagpunta ang mga ito sa gubat at sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagkaroon ng bagyo kaya naman natagalan ang mga ito sa lugar. Pilit na lumalapit sila Gio kay Reggie. Ngunit ito mismo ang lumalayo sa kanila kaya naman wala silang nagawa, kundi palihim na bantayan ito. Dahil sa hinalang si Meredith na tinutukoy ng kaibigan ay isang engkanto. Isang gabi lumabas si Meredith at sinundan ito ni Reggie. Dito niya nakita ang isang tila kaharian. Naalala ni Reggie ang kahariang napasukan niya noong 5 taon pa lamang siya. Dahil sa kuryosidad, pumasok doon ang binata at bigla na lamang siyang nawala ng malay. Nang muling idilat ang mga mata, nakita nito ang dalagang iniibig at kagad napangiti. Ngunit napagtanto niya na kakaiba ang lugar. Nandito ka na sa aming kaharian, Reggie. Hindi ba't dinala na kita dito noong paslit ka pa lamang? Natatandaan mo ba?
Wika ni Meredith. Sabi na nga ba ikaw yun Salamat at bumalik ka, tinapad mo ang pangako mo ha. Tugon ni Reggie. Niyakap pa nito ang babae ngunit nang makita ng binata ang iba pang mga kasama nito. Kinilabutan si Reggie dahil mga engkanto ang mga ito. Oo, Reggie. At simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Magkakasama na tayo habang buhay. Diba? Yun naman ang gusto mo. Wika ni Meredith. Natigilan si Reggie sa sinabi ng babae at nataranta ito. Meredith, bumalik na tayo. Hindi tao mga kasama natin. Natatakot na ako, baka hanapin na nila tayo. Wika ni Reggie. Hinawakan nito ang babae ngunit habang niyayaya ng binata ang babae. Dito niya napagtanto na ang dalagang iniibig ay hindi pala tao. Napaatras si Reggie dahil sa takot. Akmang aalis na sana ito nang bigla siyang hinawakan ni Meredith. At saan ka naman pupunta, Reggie? Hindi ka na makakalabas pa sa kahariang ito. Dahil aking ka na. Wika ni Meredith. Naging bihag ng mga engkanto si Reggie at hindi nito alam ang gagawin. Samantala, kinabukasan napansin ng lahat na nawawala si Reggie. Kaya naman hinanap ng mga ito ang binata. Masama ang kutob ko. Mukhang nabihag nga ng mga engkanto si Reggie. Wika ni Gio. Yan nga din ang naiisip ko. Anong gagawin natin? Kailangan ipaalam natin to sa mga magulang niya. Tugon ni Almira. Kaagad na pinauwi ang mga estudyante at nilapit sa mga otoridad ang pagkawala ng binata. Nang makarating namang kila Nanay Beth ang nangyari, halos himatay nito. Sana nasa mabuting kalagayan ng anak natin, Roy. Wika ni Nanay Beth. Kung alam ko lang na mangyayari ito, nakinig na sana ako sa kaibigan ko. Pero hintayin natin ang mga otoridad. Tugon ni Tatay Roy. Matapos ang buong araw na paghahanap kay Reggie, walang nakuhang ebidensya ang mga otoridad at hindi nahanap ng mga ito ang binata. Labis na pag-aalala ang naramdaman ng mag-asawa dahil sa pagkawala ng anak. Maging sila Gio. Gumawa na ng paraan upang hanapin ang kaibigan ngunit wala rin silang napala. Lumipas ang 1 linggo. Hindi pa rin natukoy kung saan napunta si Reggie. Kaya naman hindi na mapakali ang mga magulang nito. Samantalang si Reggie naman, patuloy lamang sa pagmamakaawa sa engkanto ngunit hindi siya pinapakinggan. Palayain mo na ako, Meredith. Paniguradong hinahanap na ako ng mga magulang ko. Maawa ka naman sa akin Pagmamakaawa ni Reggie. Kalimutan mo na sila. Dahil ito na ang tirahan mo simula ngayon. Tugon ni Meredith. Nagwala si Reggie ngunit kinulong lamang ito ng engkanto sa isang hawla. Labis na lungkot ang naramdaman ni Reggie at dito naisip ang lahat ng sinabi sa kanya nila Gio. Kaya pala ako lang nakakakita sa kanya. Dahil hindi pala siya tao. Diyos ko, anong gagawin ko para makalaya sa pagkabihag ng engkantong to? Wika ni Reggie sa sarili. Sa kabilang banda, naisipan ni Almira na lumapit sa albularyo. Kaya namang kagad sinabihan nito ang mga magulang ng kaibigan. Tama si Almira. Albularyo ang makakasagot kung bihag ba ng engkanto si Reggie. Wika ni Gio. Kagad lumapit ang mga ito sa kakilala ni Almira na albularyo. Dito nila nakumpirma
na tama nga ang kanilang hinala. Bihag ng isang babaeng engkanto ang inyong anak. At wala itong balak na ibalik pa si Reggie sa inyo. Wika ni Mang Errol. May paraan ba para maibalik sa amin ang anak namin? Ilang linggo na ang lumipas, nag-aalala na kami. Pakiusap, Mang Errol. Tulungan mo kami. Pagmamakaawa ni Nanay Beth. Sigurado kung may tinanggap kayo mula sa engkantong ito. Handa ba kayong ibalik yon kapalit ng inyong anak? Tanong ni Mang Errol. Oo naman. Hindi matutumbasan ang kahit na anong buhay ng aming anak. Tugon ni Tatay Roy nang walang pag-aalinlangan. Napatango naman ang albularyo. Pinalabas nito si Gio at Almira ngunit ang mag-asawa ay naiwan sa loob dahil sila ang kailangan. Nagsimula si Mang Errol na mag-orasyon at nagsindito ng kandila. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakita ng mag-asawa ang kanilang anak na nakakulong sa hawla. Hindi napigilan ng mga ito na mapaiyak at sinunod nila ang sinasabi sa kanila ng albularyo. Hindi na nabanggit pa ni Reggie kung ano ang ginawa ng mga magulang dahil hindi sa kanya nasabi ng mga ito. Ilang sandali ang lumipas. Naramdaman ni Reggie na tila ba nagbago ang paligid. Kaya naman napatayo ito at napayakap sa mga magulang na makita niya ang mga ito. Bigla namang nagpatay sindi ang mga ilaw. Nagpatuloy ang mga ito sa pagdarasal lalo na ang albularyo. Dito nila nakita ang isang babaeng engkanto. Tigilan mo na ako, Meredith. Dayuan mo na ako. Binabalik ko na sa iyo ang binigay mo. Kunin mo na ang lahat at tantanan mo na kami. Pinuputol ko na ang ugnayan ko sa inyo. Sigaw ni Reggie. Dito biglang nahinto ang pagpatay sindi ng mga ilaw. Tuluyang nawala si Meredith. Matapos ang pangyayaring yon, sunod-sunod na kamalasan ang natanggap ng pamilya. Nalugi ang parehong negosyo ng mga magulang. Bumalik muli sa hirap ang pamilya. Ganun pa man, ipinagpatuloy ni Reggie ang pag-aaral sa pinapasukang universidad hanggang sa nakapagtapos ng kursong pagdodoktor. Unti-unti, kahit papano, nakatulong na ito sa pamilya. Nakapagpundar ng maliit na negosyo at nagkaroon ng sariling pamilya. Ngunit kahit kailan, hindi niya malilimutan nang minsan siyang maging bihag ng magandang engkanto. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Celso. Walang eksaktong taon. Maduryo, Iloilo. Nasa 17 taong gulang pa lamang si Celso at nasa sekundarya na mga panahong yun. Maagang namatay ang mga magulang dahil sa isang malagim na aksidente. Bit-bit ng binata ang kaisa-isang alaala ng mga ito. Gintong kwintas na may krus na pendant. Yun ang nagpapanatag sa kalooban ng binata. Kahit mahirap, sinisikap niyang buhayin ang sarili ng hindi umaasa sa iba. Hindi na niya alintana ang bigat ng trabaho. Bagkus mas sinipagan pa para lamang kumita ng pera na ipinangtutustos sa pag-aaral. Uy pare, grabe naman yun. Hapon na, nag-aakot ka pa rin. Hindi ka ba papasok ngayon? Tara na, malilate na tayo kay Ma'am Ivy. Alam mo naman kung gaano ka-stricto yun eh. Naku, kung makapagpagawa ng project, napakamahal. Wika ng kaibigang si Anthony. Uubusin ko na lang to pare. Kailangan ko maayos to mga hollow blocks eh.
Baka hindi ako bayaran ng amo ko. Kanina pa nga pabalik-balik. Pinapabilisan na kasi baka umulan. Pinapatabunan pa ng trapal. Anong oras na ba? Sige na pare, mauna ka na kaya. Susunod na lang ako. Tugon ni Celso. Mag-alas 4 na. Meron ka pang 3 minuto pare. Madaliin mo na kaya. Pasensya na ha. Di kita matulungan. Nakabihis na kasi ako tsaka wala akong dalang pamalit eh. Muling wika ni Anthony. Ayos lang pare, kaya ko na to. Saka ilang piraso na lang yan oh. Sige na, mauna ka na. Malapit na din ako matapos. Huwag kang mag-alala. Aabot ako sa oras. Tugon ni Celso. Pumayag naman ng kaibigan sa sinabi niya. Habang pasipol-sipol na tinatapos ni Celso ang trabaho, ay siya namang paglabas ng amo at iniabot ang bayad nito. Laking pasalamat ng binata sa matanda. Dinagdagan pa ng amo ang bayad dahil napakaayos ng pagkakagawa niya sa trabaho. Pagkatapos makapagpasalamat, nagpaalam ng umalis at kagad na humabol sa klase. Hindi na alintana ng binata ang itsura. Nagpalit lamang ito ng malinis na t-shirt at tumakbo na papunta sa paaralan. Bilisan mo. Naku, buti na lang nakaabot ka pare. Maglabas daw tayo ng malinis na papel. Merong pagsusulit. Nakapag-aral ka na ba pare? Wala man lang ako nabasa na kahit ano eh. Wika ni Anthony. Oo, nabasa ko yung kagabi bago matulog. Pero medyo hindi ko na nga lang matandaan dahil sa dami ng ginawa ko kanina. Tugon ni Celso. Pinatahimik sila ng guro na nagsusulat sa pisara dahil narinig niya ang bulungan ng dalawa. Ilang minuto lamang ang lumipas ay naglatag na ito ng pagsusulit. Marami namang tamang nasagot si Celso. Dahil sa awa sa kaibigan ay pinakopya niya ito. Maya-maya pa ay natapos sila sa ginagawa. Nauna silang natapos ni Anthony, kaya maaga silang lumabas ng silid para pumunta sa susunod na klase. Habang binabaybay ang pasilyo, nagpasalamat si Anthony at bilang ganti sa ginawa ni Celso, inanyayahan niya itong dumalo sa fiesta sa kanilang lugar sa Capiz. Noong una, ayaw pa sanang pumayag ni Celso ngunit kalaunan, sumang-ayon din naman ito. Niyaya din ni Anthony ang isa pang kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Kent. Mag-aalas 9 nang matapos ang huli nilang asignatura. Magkakasama silang pumunta sa tambayan at habang kumakain ng kwek-kwek, panay ang kwento ni Anthony patungkol sa kanilang baryo. Usahan ko yan mga tol ha. Masaya ang piyesta doon. Magsisidatingan ang halos lahat ng kapamilya ko. Saka ipapakilala ko na din kayo sa buong angkang ko. Wika ni Anthony. Di ba pare, ayon sa sabi-sabi, madaming naninirahang aswang sa Capiz? Totoo kaya yun? Ikaw Celso, naniniwala ka ba sa mga aswang? Tanong ni Ken. Oo, talagang totoo na may mga aswang eh. Yun nga lang sa kunat mo Kente, mukhang hindi ka nila pagtsatsagaan eh. Mahilig ang mga aswang sa mauputi at makikinis. Kung kagaya nating kargador, ewan ko lang kung papatusin tayo ha. Pero syempre, iba na yung nag-iingat. Tugon ni Celso. Mga pare, huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Saka hayaan nyo, walang makakagalaw sa inyo sa baryo namin. Basta sumunod lang kayo sa lahat ng sasabihin ko ha, para hindi kayo mapahamak. Wika ni Anthony. Dumaan ang mga araw at dumating ang tinakdang araw ng pag-alis. Dala ang maliit na bag. Pumunta si Celso sa inuupahang tahanan ni Anthony at Kent. Nadatnan niya ang mga ito na magkasama na.
Siya na lamang ang inihintay. Ilang sandali pa ay nakasakay na sila ng jeep papunta sa terminal ng bus. Paebisan Capiz. Halos kalahating araw din ang biyahe bago nila narating ang lugar. Habang pababa ng bus, may sumalubong sa kanila na isang matanda. Nagpakilala ito bilang tiyuhi ni Anthony. O Anthony, kayo lang ba? May mga dala pa ba kayong gamit? Sige na mga iho. May nakaparadang tricycle dyan. Sumakay na kayo at may kukunin lang ako sa merkado. Wika ng tiyuhi ni Anthony na nagpakilalang Ador. Sige po tiyo, tara na mga pare. Malapit na ang piyesta. Pero pakiusap ha, wag na wag kayong aalis nang hindi ako kasama. Mahirap na mga pare. Wika ni Anthony habang papasakay ng tricycle. Nakakatakot naman dito sa lugar niyo. Kahit napakaganda, pero mukhang napaka-misteryoso. Saka kung makatitig yung mga nakakasalubong natin, nakakunot pa yung mga noo eh. Galit ba yung mga yon? Ni hindi man lang makangiti. Parang hindi mga Bisaya eh. Tugon ni Celso. Paano ba naman pare? Ang laki naman niyang anting-anting mo na may nakalaylay na krus. Siguradong kahit si Satanas ang makasalubong mo. Ay sus, magagalit talaga sa'yo. Wika ni Kent. Tumigil na nga kayong dalawa. Pero oo nga, tunay ba yan? Pakitago na lang. Baka mamaya sugurin tayo ng mga demonyong yan eh. Mungkahi ni Anthony. Tumigil nga kayo dyan. Pamana pa to ng mga magulang ko kaya kahit anong mangyari, hindi ko to iwawala no. Alam nyo naman na ito lang talaga yung nagpapagaan ng loob ko. Siya nga pala pare, ang tagal naman ng tiyuhin mo. Paggabi na kaya? Tugon ni Celso. Bigla namang sumulpot ang tiyuhin ni Anthony sa kanilang likuran. May bitbit itong mga supot na may laman na kung ano. Tumahimik ang tatlo habang pinapaandar nito ang tricycle. Halos mag-aalas 7 na nang makauwi sila ng tahanan. Napakaraming tao sa labas ng bahay nila Anthony. May tumatagay, nagkakantahan, at sumasayaw habang bitbit ang isang itim na figura na mukhang unggoy. Bisperas pa lamang yun ang kapestahan, pero sobrang saya na ng mga tao sa lugar. Sa kanilang pagmamasid ay nasipat nila ang mga mahabang mesa na nakahanda sa mismong bakuran. Sa likod naman ng tahanan, may mga naglalakihang kaldero at kawali na handa na para paglutuan ng mga putahe. Hanggang sa silalubong sila ng isang babae. Mukha itong bruha dahil sa pagkabuhaghag ng buhok. Maging ang mga ngipin kada ngumingiti. Nangingitim ito dahil sa pagkabulok. Nandito na pala kayo. Hala sige, umakyat na kayo sa itaas at magpahinga. Ang bango-bango naman ng mga amoy ninyo. Wika ng babae. Natawagin na lang natin sa pangalang Bebang habang inaamoy sila. Amoy usok na nga ho eh. Kanina pa po kami sa kalsada. Siya nga pala, ang saya naman po dito. Pwede po ba kaming makisali maya-maya? Anthony, hindi mo namang sinabi na may disco pala sa bahay niyo eh. Wika ni Celso. Kaya nga Anthony. Celso, nainom ka ba ng tuba? Ayun oh, Parang lasing na yung mga naroon. Ganito talaga sa probinsya no? Pero hindi bale. Makikisaya tayo maya-maya. wika ni Kent. Dalian nyo na, umakyat na tayo. Hindi tayo bababa ngayon. Lalo na kayong dalawa. Hindi kayo pwedeng lumabas mamaya ha. Bukas na lang ng umaga nang makita nyo ang kagandahan ng lugar. Huwag na yun. Uhaw ang mga tao sa labas. Tugon ni Anthony.
Bit-bit ang mga bag. Pumanhik na silang tatlo. Nagtataka man sa mga sinabi ng kaibigan. Sinuwalang bahala na lamang ito ni Celso. Habang nasa kwarto, hindi talaga nila maiwasang mag-isip kung bakit hindi sila pwedeng lumabas at makisaya. Samantalang, marami naman na tila nababaliw na sa tugtog at umiindayog sa tunog ng musika. Nag-ayos lang ang dalawa at nahiga sa mga higaan. Nasa isang kwarto lang naman silang magkakatabi. Nakaidlip kagad ang dalawa dahil na din sa mahabang biyahe. Hindi na nila alintana kahit hindi pa nakakapaghapunan. Maghahating gabi nang nagising si Celso. Nakaramdam ito ng pagkaihi. Tumutunog na din ang kanyang tiyan dahil hindi pa sila kumakain. Madilim ang paligid at sobrang tahimik ng lugar, maliban na lamang sa katabing humihilik. Akmang lalabas na sana, ngunit biglang may malamig na kamay na humawak sa kanya. Napapitlag ang binata at papasigaw na sana. Pare, wag na wag kang lalabas ha. Nasa labas yung mga tiyuhin ko. Mahirap na at baka anong gawin nila sa'yo. Ipagpabukas mo na lang. Wika ni Anthony. Pare, naiihi na talaga ako eh. Paano ko iihin ito? Saka tiyuhin mo naman. Naudlot si Celso nang takpan ni Anthony ang bunganga ng kaibigan. Malaking banta sa kanila kung hindi niya yung gagawin. Dahan-dahan itong inalis ang mga kamay sa bibig ni Celso at pinakalma. Gawa lamang sa amaka ng dingding. Kaya para makaihi ang kaibigan, binutasan niya ito at pinalabas lamang sa gilid para makaihi. Nang matapos ay bumalik ito sa higaan at nakiramdam sa paligid. Nasa tabi lang si Anthony at may lana na pinahid sa katawan. Pare, habang wala pa at hindi pa nakakabalik ang grupo, ihaplas mo ito sa katawan nyo. Gisingin mo na din si Kent. Pakiusap pare, para ito sa kaligtasan nyo. Kaya sumunod na lang kayo. Sa ako na ipapaliwanag pagbalik natin. Wika ni Anthony. Uy Kent, pare, ayaw magising eh. Haaplasan lang kita muna ha. Huwag kang magalit, sandali lang naman to. Diyos ko, napakabaho naman ng amoy nito. Anong... Naudlot sa pagsasalita si Celso at pinatahimik ito ni Anthony. Shh. Umiga ka na nga. Ako na ang bahala. Wika ng kaibigan. Kahit nalilito man, mas pinili niyang sundin ang utos nito. Hindi din alam ni Celso kung ano ang gagawin. Nakikiramdam na lamang ito sa paligid kung anong mangyayari. Ilang sandali lang, may narinig si Celso ng mga yabag. Hindi lamang isa. Marami ito na tila nagtatakbuhan na. Ayaw niya man sanang bumangon. Ngunit alam niyang lumabas si Anthony. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng bintana na malapit sa kanihihigaan. Biglang may kumalabog. Nagulat siya ngunit pinipigilan niya ang sariling mapasigaw. Hinawi niya ng bahagya ang amaka na dingding. Nakikita niya ang kabuuan ng paligid dahil sa liwanag ng buwan. Ilang sandali pa ang lumipas nang halos mapatalon siya sa pagkaupo. Nang masipat niya ang nilalang na naglalakad ng patiwarek. Mahaba ang binti at pawang nakausli ang mga matatalas ng ngipin. Mahaba din ang mga kamay at matatalas ang kuko. Igil hininga niya itong pinagmasdan at sa kanyang pagmamasid. Nabaling ang atensyon ni Celso sa pira-pirasong karne na dala ng nilalang. Napadasal siya sa ama nang makita ang kaibigan na kasama ng mga nilalang at hindi man lamang ito nakikitaan ng kung anong takot. Si Anthony pa ang nag-ipon ng mga karne na hila-hila ng mga demonyo.
Halos masuka si Celso nang makita na kumakain ng hilaw na karne ang kaibigan. Nanginginig ang katawan niyang bumalik sa pagkakahiga. Naiiyak ito sa tuwing bumabalik sa alaala ang nakita. Hinawakan niya ang kwintas upang pakalmahin ang sarili. Hindi na siya muli pang nakatulog dahil sa nasaksihan. Ngunit nang maramdaman niyang papasok na ang kaibigan, pinili niyang magtulog-tulugan. Mataas na ang araw nang gisingin ito ng kaibigan. Pare, tanghali na. Ayaw mo pang bumangon? Tara na oh. Ang dami ng tao sa baba. Saka hindi ka ba nagugutom? Wala tayong kinain mula kahapon eh. Siya nga pala pare. Bakit ang baho natin? Maligo na kaya muna tayo. Hindi ko kayang buwaba na ganito yung amoy ko eh. Wika ni Kent. Ayos lang ako pare. Nanibago lang siguro ako sa paligid. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo ha. Sige, maligo ka na muna ngayon. Susunod na lang ako. May nangyari kagabi at kailangan kitang protektahan eh. Tugon ni Celso. Protektahan? Bakit pare? Anong meron? Pero sige na nga at mamaya na. Kumukulo na talaga yung sikmura ko eh. Ako na mauunang maligo ha. Ikaw na lang ang sunod. Muling wika ni Kent. Tara na, kain na tayo. Tama na muna ang tsikahan. Naku, naghihintay na ang pagkain sa baba. Pare, alam ko may kailangan akong ipaliwanag sa'yo. Pero hayaan mo na. Pagkabalik na lang natin sa Iloilo, saka na ako magkukwento. Sa ngayon, magtiwala ka lang muna sa akin. Pangako, di ko kayo papahamak. Wika ni Anthony. Nang matapos maligo ay buwaba na ang dalawa. Halos hindi makatingin ng maayos si Celso sa takot na naramdaman. May nakita na siyang kakaiba sa paligid. Maging ang dampi ng hangin ay napakalansa. Nakita sila ni Anthony at kagad naman sila nitong inalalayan sa mesa na para lang sa kanila. Marami silang kasabay. Inisip ni Celso na mga bisita din ito ng kamag-anak ng kaibigan. Habang nasa harap ng kainan, napasambit si Celso ng Diyos ko sa mga nakikita. Tila gutom na aso kung kumain ang mga nasa kabilang mesa. Hindi naman ito pansin dahil sa dami ng tao samantalang si Celso patuloy pa din sa pagmamasid sa paligid. Ngunit para sa respeto sa kaibigan, kumain si Celso ng kaunti. Samantalang si Kent naman, sarap na sarap sa pagkain. Pinili niya ang pagkain na sa tingin niya ay maayos. Hanggang sa may matandang lumapit sa kanila na nagpakilala bilang ama ni Anthony. Iginagagala ko kayong makilala mga iho. Maraming salamat sa pagdalo sa piyesta namin. Taon-taon namin itong ginagawa bilang pasasalamat sa aming empong. Sa patuloy na pagbibigay sa amin ng buhay. Naway magsaya kayo kaisa namin. Wika ng tatay ni Anthony. Natawagin na lang natin bilang Rudy. Maraming salamat po ah. Asahan niyo pong makikiisa kami sa inyo. Sana po, pagyabungin pa po kayo ng Panginoon. Tugon ni Celso. Anthony anak, hindi mo ba napaliwanag sa mga kaibigan mo ang mga bagay na sasampitin? Iho, magkaiba tayo ng kinikilalang Diyos. Naway hindi mo na uulitin ang pagbigkas ng mga katagang yan. Lalo pat marami sa angkan ko ang nakarinig. Mahirap na at baka. Natigil sa pagsasalita si Mang Rudy. Atay, pagpasensyahan niyo na po. Sige na Celso, kumain na kayo at ako na ang bahala kay tatay. Tara na po, iikot pa tayo sa mga mesa, di ba? Wika ni Anthony.
Kaya naman mas lalong naging matibay ang pag-iisip niya na demonyo nga ang angka ng kaibigan. Nag-aalala ang binata dahil hindi niya alam kung makakalabas pa ba siya ng buhay. Habang nakaupo kasama si Kent, hindi na mawala sa isipan ang lahat ng mga bisitang naroon. Magiging pagkain ng mga nilalang. Hindi na din niya nagalaw ang pagkain na nasa harapan sa pag-iisip na baka meron itong sangkap na makakasama sa kanila. Ilang sandali lang ay bumalik na ang kaibigan sa kinauupuan. Bit-bit ang platong may lamang gulay. Habang inaabot yon ni Anthony, panay naman ang paghingi niya ng pasensya sa mga kasama. Sinigurado niya na ang pagkaing nakahain sa kanila ay totoong pagkain at walang anumang kakaibang nakahalo. Pinanatag niya ang kalooban ng mga kaibigan at sinabing, naroon lang talaga sila para makisaya, hindi para maging hapunan ng angkan. Hinawakan niya si Celso at diniin na hindi niya hahayaang mapasama sila. Nang mga oras na yon, naging panatag na ang kalooban ni Celso. Ilang sandali pa ay natapos na din sila sa pagkain. Binilinan sila ni Anthony na bumalik na sa silid at doon na lamang maghintay. Sumunod naman ang dalawa at hindi na rin nagtanong pa. Ngunit nagtataka na si Kent sa mga nangyayari. Hapon na nang umakyat si Kent sa itaas, bit-bit ang dalawang maliit na bote ng lana. Patawarin niyo ako mga pare. Ako ang nagdala sa inyo na ikakapahamak niyo. Kaya obligasyon ko na siguraduhing ligtas kayo makakabalik. Nakausap ko na si Mama. Basta sundin niyo lang ang sasabihin ko ha. Magiging ligtas kayo. Wika ni Anthony. Uy, kanina pa kayong dalawa. Di wala man lang ako naiintindihan sa mga sinasabi ninyo. Ano bang nangyayari, Celso? Bakit? Kanina pa ako nagtataka sa inyo eh. Tanong ni Kent. Mas maganda kung wala ka nang nalalaman eh. Hindi katulad ko pare. Magagabi na. Maganda na tayo. Umihi ka na hanggat may araw pa. Mamaya hindi na tayo makakababa pa dahil delikado. Kung gusto mo pang makabalik ng Iloilo, sumunod ka na lang pare. May tiwala naman ako kay Anthony na hindi niya tayo pababayaan eh. Pagpapaliwanag ni Celso. Nandito lang ako. Hindi ko kayo ipapahamak. Sinama ko kayo dito hindi para maging pagkain, kundi para makilala niyo ako ng lubos. Parang kapatid na ang turing ko sa inyong dalawa mula pa nung magkakilala tayo. Gusto ko lang talagang ipakilala kayo sa tatay ko bilang mga mabubuti kong kaibigan. Maya-maya, pag madilim na wag kayong bababa kahit anong mangyari. Kahit anong marinig niyo sa labas, wag niyong bubuksan ang pinto ha. Pero bago ang lahat, ihaplas niyo yung lana para hindi kayo maamoy ng mga tsuhing ko. Tanging tatay ko lang ang pinagsabihan ko kaya pakiusap ha. Para maiwasan natin ang gulo. Sumunod na lang kayong dalawa ha. Dagdag ni Anthony. Tumango lamang ang dalawa bilang pagsang-ayon sa kaibigan. Bumaba na si Anthony at naiwan ang dalawa sa silid. Ilang sandali ang makalipas. Nang mag-umpisa ng dumilim ang paligid, sinarado ng dalawa ang silid at sinunod ang payo ng kaibigan. Kahit sobrang baho ng lana ay pinagtiisan nila itong ihaplas sa katawan. Habang sinasakop ng dilim ang buong lugar, hindi na din sinubok pa ng dalawa na lumabas. Bagkus nakiramdam na lamang ito sa mga mangyayari. Muli nilang narinig ang tambol, mga panaghoy at mga pagdaing. Para masilip ang kaganapan na nasa ibaba, nilagyan nila ng maliit na butas ang gilid ng dingding. Halos mawala sa ulirat ang dalawa nang makita ang mga taong kasama sa hapagkainan. Nakatuhog na sa kawayan. Isa-isa itong hinanay ng tribo sa harap ng napakalaking bilog na nilagyan ng siga. Dahil sa sobrang takot,
Napaihin na lamang si Kent sa pantalon at nasuka dahil hindi na nakayanan pa ang nakikita. Nasaksihan mismo ng dalawa niyang mga mata kung paano ginawang alay sa demonyo ang mga walang kalaban-labang tao. Nakita nila ang sabay-sabay na pag-ungol ng mga demonyo na nakatingala sa pagtaas ng kabilugan ng buwan. Minuto lamang ang nakalipas nang hindi na talaga kinaya ni Kent ang nasasaksihan. Bigla na lamang itong nawala ng malay. Habang si Celso naman, buong tapang pa rin nakikiramdam. Buong gabing hindi nakatulog dahil sa pangyayari. Hawak-hawak ang kwintas upang mapanatiling kalmado ang sarili. Mabilis na lumipas ang oras. Naalimpungatan na lang si Celso nang makita ang pagliwanag ng paligid. Umaga na pala. Hindi na nila hinantay pang makabalik si Anthony bagkus inayos na ng dalawa ang mga gamit. Ilang sandali pa. Bumaba na sila at nakita na walang mga bakas o tanda na mga kaganapang nasaksihang kagabi. Tila normal lamang ang paligid at wala ding katao-tao sa lugar. Maging ang kaibigan ay hindi na din nila nakita. Kaagad na silang naghanap na masasakyan pabalik ng syudad at mas pinili na lamang manahimik. Kahit nakakaramdam ng kilabot ay pinili ni Celso at Kent na magpasalamat na lamang. Dahil kahit ganon ang naganap, hindi sila pinabayaan ni Anthony. Yun na din ang huling beses na nakita nila ang kaibigan. Dahil magpasa hanggang ngayon, hindi na ito bumalik pa sa Maynila. Hindi alam ng dalawa kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Anthony sa pugad ng mga aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.